Isang dating politiko at isang abogado ang nagpondo umano sa mga rioters sa Ayala Bridge at Mendiola sa Maynila kahapon. Iniimbestigahan na ng mga otoridad itong impormasyon ayon kay Manila Mayor Isko Moreno. Hindi rin daw palalagpasin ni Moreno ang ginawang paninira sa kanyang lungsod. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Wasak na labi ng isang motel, mga dinding at pintuang puno ng vandalism, at mga bubog at debris na nagkalat sa kalsada. Milyong pisong halaga ng public at private property na winasak ang sumalubong kay Mayor Isko Moreno matapos ang riot na nangyari sa Ayala Bridge at Mendiola nitong linggo. Banta ng alkalde, babayaran ng mga nahuling rioter ang gastos ng kanilang mga nasira. All those damages, government properties, lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure that they will pay the price. Ayon kay Yorme, may nag-assemble raw sa mga tumulong sa kanyang lungsod na tila baga walang takot na nakipambuno sa mga pulis. Mga dayo Taguig, nakita ko yung mga address Taguig, Pasay, Parañaque, Caloocan, Quezon City. May may nag-organize inaalam namin ngayon yung may mga balita kami, mga dating politiko, Filipino-Chinese. May isa naman lawyer. Ayan yung mga binabantayan namin ngayon. Sa kabila nito, papayagan pa rin daw ng LGU ang mga magsasagawa ng protesta sa Maynila. Pero but they don't have the right to destroy properties, private and public. Kala ko ba gusto nyo ng gobyernong matino? Ba't yung sinira yung property ng gobyerno? Lampas 100 katao ang kumpirmadong naaresto ng Manila Police District bunsod ng riot. Ang ibang menor de edad nasa kustodiya na ng Manila DSWD. Higit 100 ding bata ang nahuli ng mga otoridad sa Maynila dahil sa paglabag sa 10 p.m. to 4 a.m. curfew. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.